walking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong gabi. Syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, napaka-fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana, charot. So, yun. So, kamusta naman? So, syempre, akong tatanungin ninyo ito, medyo naka-recover na tayo mula sa pagod natin dito sa Miss Universe. At ngayon nga, nandito na tayo at nagpapahinga. So, bukas matutulog ako ng bonggang-bongga kasi wala akong pasok. But, ayun. So, kanina katatapos lang ng Miss International. Congratulations, syempre, kay Myrna Isguera na naka-4th runner-up. O, di ba? Ang galing-galing ng Pilipinas. Nakaka-top 5 tayo. Sabi ko nga, thanks God. Kasi, ako naman talaga na-expect ko yan kay Atisa Manalo, kay Myrna Isguera, kaya nilang maka-top 5. Sa totoo lang, ayun talaga yung yung iniisip ko na parang sabi ko kahit hindi naman tayo mag-title, basta makarating yan sa top 5, okay na ako. Myrna Isguera, sabi ko, ay magta-top 5 yan. Tapos eto naman si Atisa, yung nanalo yan ng Miss Universe Philippines, sabi ko magta-top 5 yan. So, yon. At ayun, ganun ngayon nangyari. 3rd runner-up and 4th runner-up ang di bongga. So, eto nga. So, marami tayong ngayon, chika. Sabi kasi si Atisa Manalo daw ay magre-resign daw sa Miss Universe Philippines. Ayan yung mga bulong-bulungan dyan sa social media. Wala namang konfirmasyon mula kay Atisa Manalo. Ewan ko saan nanggagaling yung chismis na yan. Ang sabi, kaya daw magre-resign kasi daw sasali daw ng Miss World Philippines. Ano ba? Nakakaloka. I don't think so. Kasi nga, ang iniisip nila, baka daw matulad daw kay tawag dito, kay Oppo Suchata. Na si Oppo ay naging 3rd runner-up sa Miss Universe tapos nanalong Miss World. Kumbaga parang ganun din, naloko din daw sa Miss World, tapos, sa Miss Universe, tapos ayun, yung pagpunta niya ng Miss World, winner. O ngayon, ayan, hihingkayat nila na sumali sa Miss World Philippines, kasi daw, baka daw yung maging katulad kay Oppo Suchata. Kasi nga, di ba, pag galing ka sa Miss Universe, bigla ka talagang mananado sa Miss Universe. Yung kumbaga parang, malay mo, siya yung pang Miss World, ganon. Sabi kasi pag galing ka sa Miss Universe, bigla ka daw mananalo sa Miss World. Ay nako, kayo talaga kung ano-ano mga tumatakbo sa utak ninyo. I love it, sa totoo lang. Pero kasi parang feeling ko, hindi ako sigurado dyan. Na ang kapalaran ni Atisa ay magiging kapalaran din ni Oppo Suchata. Okay ba na sumali si Atisa sa Miss World? Kung ako tatanungin ninyo, hindi ako sigurado dyan. Kasi parang feeling ko, hindi naman ganun-ganun lang yun eh. Si Oppo, sumali siya sa Miss World kasi meron siyang malinaw na advocacy. At yung advocacy niyang to, hindi to bago lang. Kumbaga, ginawa niya na to since 16 years old siya or 12 years old pa yata. 16 years old, ganon. Kumbaga, parang na-experience niya, and then, ayun, so, plus, kumbaga, naging advocacy niya. Di ba? Kung titignan mo, alam niya kung bakit siya pupunta sa Miss World, malinaw yung direction niya, malinaw yung gusto niyang ilatag sa Miss World. Hindi lang to yung sasabihin mo na parang, sige, pumunta ka sa Miss World kasi naka-3rd runner-up ka sa Miss Universe, or ganun ka kaganda, di ba? Yes, maganda si Atisa. At kung iisipin mo, bakit hindi? Pero ang tanong, ano ba? Prepared ba si Atisa? Meron bang advocacy si Atisa na masasabi natin na beauty with a purpose talaga para sa Miss World? Alam naman natin si Julia Mori, ang gusto niya, yung advocacy ay legit, yung advocacy ay talagang beauty with the purpose.
yes, gusto kong sumali si Atisa, bakit hindi? Pero pag-isipan yung maigi to, hindi yung kung ano na lang tumatakbo sa utak ninyo na kasi naka-third runner-up tayo sa Miss Universe o tayo naman mananalong Miss World. Deserve ni Atisa ang corona na international, sa totoo lang, from the international. Deserve ni Atisa. Lalo na tong Miss Universe, sobrang deserve niyang maging Miss Universe. Sabi ko nga, kung hindi si Kote ang mananalo dyan, eh si Atisa. Silang dalawa lang naman pinagpipilian doon sa 5 eh. Ang hindi ko lang maintindihan kasi, bakit nagkaroon kasi ng pandaraya? At yung pandaraya na yan, pumabor talaga sa mga taong involved dyan sa universe. So, sa organization mismo. So, hindi ako masaya doon sa resulta. Pero masaya ako para kay Atisa kasi nakatungtong siya ng top 5 eh. Pinatunayan niya sa lahat ng mga basher niya, sa mga tao umaayaw sa kanya na kaya niyang manalo sa isang competition kung tutuusin. Kaya lang, ayun nga eh, nagkaroon ng dayaan, wala tayong magagawa. Eh, kahit naman sa Miss Cosmo eh, kaya din naman ni Atisa makatungtong ng top 5 eh. Kaya lang, ayun nga, nadaya din. So, wala tayong magagawa. Pero at least dito sa Miss Universe, hindi lang yung nakatungtong siya ng top 5 eh, na ibalik niya ang Pilipinas doon sa mga gusto nating marinig katulad ng fourth runner-up, third runner-up, at kung ano pa. At ngayon, nakakatuwa kasi kahit kayo mismo, sinasabi na ninyo, dapat si Atisa ang winner. Kasi kung sagutan din naman ang pag-uusapan, eh si Atisa talaga ang malinaw na winner. Na kahit din naman ako, naiisip ko naman yun. Sabi ko, maalis lang si Kote dyan, winner na si Philippines. Ay tinawag si Kote. So, syempre, natuwa ako. Kaya lang, sinunod na siyang tawagin. Okay na. So, lokohan na tong Miss Universe. So, ayun lang yon. So, natatakot ako na isusugal natin si Atisa at pare-resign natin sa maging Miss Universe Philippines. 'Di ba? Parang sana tapusin na lang niya yung reigning niya. Yun yung importante. Kasi yung kapalaran ni Atisa, hindi pwedeng maging kapalaran ni Oppo. Swerte na lang kung parehas na ganun, 'di ba? Pero paano kung hindi? Oh, bakit may imbitasyon ba sila mula kay Julia Mori na sasabihin na, o sige, pasalihin nyo si Atisa dito, papanalunin ko. Kung meron, why not? Di ba? Pero kung wala at susugal, parang malabo. At kung sasali sa Miss World Philippines, I think mananalo naman ang isang Atisa manalo. Pero ando doon ako sa part na medyo mahihirapan tayo pagdating sa Miss World. Either na papalo si Atisa, siguro top 5 kaya ni Atisa, or baka hindi ko sigurado eh, baka siya yung mag-title doon, pero hindi ko yan sigurado, wala sa isip ko, parang I think better na wag na lang munang sumali, pag-isipan ni Atisa kung ano yung mga bagay-bagay na dapat para sa kanya, and then i-enjoy niya na lang yung pagiging third runner-up niya at pagiging Miss Universe Philippines niya. At ayun, baka sakaling yes, naniniwala naman ako na may good karma para kay Atisa. Pero another sugal na naman yun eh. Pag sinali mo sa Miss World eh, isang malaking na naman yan. Kumbaga parang isang malaking sakripisyo. Oho, na hindi basta-basta. Anyway, so abangan natin kung ano ang magiging plano ni Atisa. For now, wala naman siyang announcement. Yung sa mga tao ko lang naririnig na magre-resign daw. Ayan, may mga nagpo-post na mga social media. Pero parang feeling ko, hindi naman gagawin ni Atisa yon, no? So, good luck and let's see kung ano ang mangyayari, kung ano ang magiging kapalaran ba ni Atisa after na Miss Universe. So, yun. Nakakaloka. So, Miss World, so, Catriona from World to Universe. I think si Atisa, Universe to World rather. O, diba? Diyos ko, sa bagay, wala pang gumaganon sa atin, diba? Nagagawa na ng mga taga-ibang bansa yan. Nasasali sa Universe, tapos pupunta ng Miss World na nanalo. Pero may gumawa na sa atin, galing sa Miss World, pumunta sa Universe. Pero yung galing sa Universe, pumunta sa Miss World, wala pa. So, baka nga si Atisa nga ang hinihintay. So, let's see kung papayag ba si Atisa at gugustuhin niya bang lumaban pa. Kasi, ang sinasabi ni Atisa, last pageant niya na daw to. At hindi na daw siya talaga sasali. Kaya,
hindi ko siya naiisip. Pero kung gusto niya, wala tayong magagawa kundi suportahan ang ating Miss Universe third runner-up. So ako para sa akin, okay na ako doon na dyan na natapos yung journey niya as a Atisa Manalo, di ba? Kaya laban and congratulations kay Atisa. And let's see kung ano yung mga announcement pa ni Atisa. So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, i-comment below ninyo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika ninyo. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal at sa mga hindi pa nakaka-subscribe. Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre, sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.